Okay, ito naman pag-usapan natin. Eto, si Jason Sa, akalain niyo ho na nadulas 'no, sa kanilang planong nationwide na revolution, 'yun, okey. Ito kasi sabi ni ano, ni Jason Sa, wala ka ng karapatan. He was actually addressing PBBM. Sabi niya, "Wala ka ng karapatan na mamuno diyan kapagka sa bayan na yung nag-aklas." Ibig sabihin, eh mula Luzon 'no, hanggang, Mindanao 'no, yung mga grupo ng maisog, yung mga members nila, yung mga nalason ang isipan, na nadoktrinahan, yun po yung sabay-sabay na mag-aaklas. Now siyempre pagka nag-aklas yan, ano ba ibig sabihin nito, rebellion yan, revolusyon yan, gulo yan, patayan yan, 'di ba? So papaano magkakaroon ng epekto ito? Kasi tignan niyo, kung mag-rally lahat sila sabay-sabay, tapos at the end of, the day, they will have to go home, that's useless, right? So, it must be bloody, 'di ba? Or at least, talagang may gulo. So, ang mangyayari rito, eto na po, yung revelation niya kung papaano talaga ang plano nila. At hindi ho ako talaga nagkamali rito sa pagbasa ng kanilang plano at kung paano nila ito isasagawa. 'Di ba? Kasi bago pa lumabas 'to, sinasabi ko na kung ano ang diskarte nilang gagawin diyan. Oh, etong si 1,000,000 peso boy, pinakamahal ang, ano niyan, ang, talent fee magpapayo consultant ito ng SMNI, The Truth That Matters, okey? So sabi ni ano ho, ni Jason Sa, hindi ito istilong people power, okey? So hindi raw gano'n 'no. Ang people power tandaan natin, sa Manila lang noon. Ngayon iba na. So this is the plan. Kahit sa mga liblib na bayan-bayan, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na kapagka ito ay tuluyan mong inignore at biglang nagliyab goodbye ka. 'Yun. So do'n tayo sa sa bayan-bayan. Yumi, ano sa tingin mo? May power ba sila sa mga bayan-bayan? Kamusta yung mga maisog rallies nila? I don't think may power sila kasi yun nga, yung maisog People, rallies pa lang nila, kokonti na yung kisa wala. Actually, wala talaga silang power kasi ayaw ayaw nga sa kanila ng mga tao lalo na sa mga Duterte, eh. Yung mga kamping nga ano ba 'to, mas gusto na nila ngayon gusto na rin nila ngayon si BBM. Ang problema lang talaga nila noon pa si Duterte nga. So, I don't think na may power sila kahit people, pati yung maisog rally nila, nonsense actually. nonsense talaga, 'di ba? Kasi eto, imagine niyo, mga kapatid, 'di ba, magra-rally sila kunwari 'no, lahat ng mga lahat ng mga maisog, lahat ng mga matatapang 'no. Tapos, lulusubin nila yung mga munisipyo, 'di ba, yung mga siyudad, oo, tsaka yung mga kapitolyo. Siyempre kung sino yung malapit sa kapitolyo, yun ang lulusob sa kapitolyo. And then, pe-pressurein nila yung mga LGU officials, magmula sa governor, mag-governor, ah, mayor, yung mga bokal, vice mayor, 'yan. Pe-pressurein nila 'yan na bumitiw na ng suporta sa presidente, 'di ba? So, parang yung nangyari nung kay Erap nung araw, na yung mga cabinet officials, ito yung mga nauna na nagbitiw ng suporta sa presidente, hanggang sa pinakahuli-huli nila si ano, sino ba huli dun? Was it Ping Lacson, 'di ba? Yung gano'n. Tapos yung mga nasa AFP, yung ganyan. No, this time dahil hindi nila nakuha, kung tutuusin hindi nila makuha-kuha talaga ang simpatya ng, Armed Forces of the Philippines, ng state forces natin sa kabila ng panunumbat ni Duterte na pinataas niya ang kanilang sahod, 'no, gano'n din sa mga kapulisan natin.
hindi niya makuha kasi nagkaroon na naman ng ilang attempts, eh, 'di ba? Ang nangyari pa, eh, ano nasusumbong lang sila kay PBBM. So, kaya po ang target nila ngayon sa rebellion ay taong bayan ang kanilang pagrerebeldehin. Sa tingin mo Tek, mapipigil kaya I mean sa tingin mo kaya, hindi kaya sila pipigilan ng mga kasundaluhan, ng mga kapulisan, oras na lusubin nila na itong mga maisog ang mga munisipyo, ang mga ang mga city hall at ang mga kapitolyo? Will it not be bloody? Nung may ah, konti lang sila 'di ba? Hindi Yung nga, mga oo, nasa bay ang nasa isip kasi nila napakarami nila. So, sakyan natin, imagine mo nilusob nila yung for example, natuloy sila sa Pampanga, so lulusubin nila yung Kapitolyo ng Pampanga, tapos, pipilipitin nila yung daliri, oh. Prepare ka na, ayaw mo na kay BBM, oh, puputulin namin ang daliri mo, gugupitan ka namin, kakalbuhin ka namin. Sa tingin mo kaya, hindi kaya sila ipahuli sa pulis? Tapos, manlaban sana sila, hindi kaya sila pagbabaril? ipapahuli sila siyempre kasi hindi rin naman nila kakampi yung mga sundalo, AFP. Ayun nga, hindi naman nila nakuha yung simpatya ng AFP kahit na nanunumbat nga si Duterte 'di ba, na pinataas daw yung sahod. I mean Mm, kasi bukod sa konti nga lang sila, ano bang pinapalabas nila na hindi effective na president si BBM? eksakto, gano'n talaga. Kasi si Tatay Digong lang daw ay Miss Duterte nga, eh. Pinabalik na nga nila yung maraming adik, dati daw nawala yung adik. Kako bakit naman yung mga kapitbahay kong adik, adik pa rin, yung kapitbahay kong pusher, pusher pa rin ngayon. Oh, kaka-aresto nga lang nung nakarang linggo. Nahuli na si Jomar, eh. Wala na akong tagalinis tuloy galaan ng mga pato, oh, 'di ba? Alam niyo ang sa ano, kasi ine-imagine ko pa lang yung plano nila maisog nila Digong. Napaka-ano na, masyado ng bloody. So kung imaginin ninyo, sinasabi nila na ang people power noong 1986, ito yung bloodless people power, no, people revolution. Yan ang pinaka-bloodless. Now, ang plano naman po, another from the PDP laban, walang iba ho, etong sila Duterte, it's gonna be bloody. Okay? From the bloodless na Cory Aquino version, yung original, abay tatabunan po nila, PDP laban pa rin, pero it's gonna be bloody. Kasi siyempre alangan naman na ano na pagka ginawa nilang lusubin ang mga munisipyo, mag-rebellion sila, 'di ba? Sa madaling salita ganito po ang plano nila, eh. Gagawin po nilang mga NPA, 'di ba? Gagawin nilang mga NPA etong mga Pilipino na naniwala sa kanila. Lulusubin nila yung mga LGUs. O di NPA nga. Ngayon, etong mga tao, dahil nga naman siyempre labag na sa batas ang ginagawa nila, mapapalaban sila ngayon sa mga state forces. So iniisip nila ngayon may ganire. Eh, hindi kakantiin ng mga sundalo o ng mga pulis ang mga civilian na na lumusob. Bagkus susundan na lang nila, 'di ba? Um, Tawag dito, kung nung 1986 may bigay-bigay ng, bulaklak do'n sa bariles ng, tangke, ngayon iba, 'di ba? Ang, diskarte nila, yung mga sundalong nakatutok ang baril to protect the mayor, the, other LGU officials, eh, kusang magbababa na lang ng kanilang armas, 'di ba? Gano'n yung gano'n yung nakikita ko rito na plano nila base sa sinasabi rito ni Jason Sa na sabi niya, hindi ito istilong people power. Ang people power, tandaan natin, sa Manila lang noon. Ngayon, iba na. Kahit sa mga liblib na bayan-bayan, ang buong Pilipinas, 'di ba, ay nagsasalita na, 'di ba? Kahit daw sa mga bayan-bayan, mga liblib at bayan-bayan. Alam niyo, isang iniisip ko nito, hindi kaya etong mga dating NPA infested areas, yung mga napasuko ng LCAC, hindi kaya ito sinusulsulan nila ngayon? Alam mo ba Tek yung, NTF, LCAC?
Hindi, eh. NTF-ELCAC, ito yung National Task Force to End the Local Insurgency. Yung mga NPA, yung pinupuntahan ng gobyerno, kinakausap sila, ano ba problema nyo bago tayo magpatayan? Inaalam nila, what's the root cause of your rebellion? So sinasabi nila, trabaho, wala kaming ospital, wala kaming eskwelahan dito. So yung gobyerno ngayon, pinoprovide sa kanila noon. That was during the time of Duterte. Which is, sabi ko nga, maganda yung legacy na iniwan niya. The best. Kaya itinuloy ni PBBM. At diyan, maraming mga grupo-grupo, mga lugar-lugar na imbis na mawala yung mga NPA sa pamamagitan ng pagkamatay nila sa labanan, sumusuko sila noon. Ngayon dahil siyempre sila yung nagbigay daan para 'tong mga 'to, sumuko, hindi kaya naman ito sana naman, mali ako po na ito ay kanilang, ini-infest naman ng, doktrina nila na si Duterte lang ang banal, siya ang perpekto, siya lang ang tunay na lider at gegerahin tayo ng China. So, sana hindi tama yung naiisip ko pero wala ho talaga akong nakikitang aakma rito, Dahil anong gagawin ng mga yun, magra-rally sila ng sabay-sabay, 'di ba? At the same time, buong Pilipinas and then ano yun, pagkatapos ng 2, 3 oras ano na, uwi na kayo. Tragis na yan, nag-rally pa kayo, sayang ang budget, 1.5 din daw yan, 'di ba? Kaya nga may sabi siya rito kapag ito ay tuluyan mong ini-ignore. Ano ba yung tuluyan mong ini-ignore at tinutukoy nila rito? Unang-una, huwag ipa-ICC si Duterte. Konsintihin ni PBBM, yun ang gusto nilang mangyari, 'di ba? Ah, Pangalawa, etong mga kaso ni Apollo Kibuloy, suportahan konsintihin din si Kibuloy. Kumbaga, 'di bale nang mapahiya ang gobyerno natin sa international community, maapektuhan yung ating imahe when it comes to uh, human rights, ang gagawin niya lang, wag lang mapababa si PBBM sa puwesto. So kumbaga eto pang-leverage, etong pananakot na 'to ni Jason Sonsa, 'di ba? Baka daw mag-goodbye si PBBM. Well, I would like to point out din, bakit? Yung mga supporters ba ng pangulo na napakatagal na taon, ilang taon, tumanda na yung iba, 'di ba? Siyempre yung iba tumanda rin. Eh, Papayag na lang ba yun na gano'n-gano'n na lang, na hindi natin poprotektahan yung ating desisyon, hindi natin poprotektahan yung ating ibinoto, 'di ba? Oh. Kaya ako nakikita ko rito, walang pakialam si Duterte kahit na maging bloody pa, ang importante sa kanila ay mawala si Marcos sa kapangyarihan at maiupo ang anak niya na kung saan siya din naman ang magtitimon. Parang sa Davao City nung Vice Mayor si Sara, tatay pa rin daw niya yung nagtitimon. Tatay niya pa, dami lang siya kumbaga. Oh, 'di ba? So, ang mangyayari nito, tuwang-tuwa ho China rito. Siyempre, what's next? Wala na tayong VFA. Kung natakot si Duterte na alisin ang VFA noon, baka malamang kay Sara, matuluyan mawala ang VFA. Kasabay po nun mawawala ang EDCA sites. Kasi doon 'yun ang pinakapundasyon, ng mga EDCA sites natin, itong Visiting Forces Agreement. So 'pag nawala ang VFA, tapos. Then ano ipapalit nila, 'di ba? Puwersa ng China? Oh, sa tingin niyo ho? Ikaw Tek, ano sa tingin mo? Naka-mute ka. Naka-mute ka. Nawalan ka na ng boses. Okay, sabi rito ni Ven Payne, Jason sa masyado na siyang matanda. May pagkaulyanin na yan. Yung pananakot na ginagawa niya, sintomas siya ng katandaan. Well, oo nga, matanda na siya, pero malinaw pa rin naman yung kanyang pag-iisip. Diba? Ilang beses rin naman namin siya kasi nakita roon sa Kongreso during the SMNI hearing sa franchise nila. Mukhang okay naman ang memorya nito. Mukhang walang problema, di ba?
Okay, anyway